sa edad nyo daw po, medyo delikado na po na nasa init kayo. Hindi, matibay na yung katawan ko sa init. Pinabawal na ako. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Kamakiilan lamang ay napanood nyo sa isang video natin si Lolo Benedicto, 88 taong gulang. Isang lolo na nagwawalis ng mga tirang palay sa gilid ng kalsada. At ang tanging dahilan niya kung bakit niya ito ginagawa ay para ipabayo upang maginilang bigas. At ang iba naman ay kanyang ibinebenta para ipambili ng gamot ng kanyang asawa. Nitong nagdaang mga araw ay sinubukan naming ipagtanong-tanong kung saan nakatira si Lolo Benedicto. At salamat sa Diyos dahil hindi kami masyadong nahirapan na matunton ang kanilang bahay. Tatay Dicto, hello po. Nakikilala niyo pa po ba Tay? Nakilala agad ako ni Lolo Benedicto nang lapitan ko siya at hindi maipaliwanag na kagalakan ang nakikita ko sa kanyang mga mata dahil wala rin siyang kaalam-alam na ngayong araw ay mapapasyal kami dito sa kanila. Nakakatawa naman, nakita natin si Tatay Benedicto. Ang hirap pong hanapin ng bahay niyo, Tay. Ay, madali lang. Ang dami pong pasikot-sikot eh. Kahit na sino tanong mo dito, alam nila bahay ko. Oo nga po, ang nakakatawa po Tay, lahat ng pinagtanungan po namin, tinuturi bahay niyo po. Hanggang doon sa ano po, pinagtanong Sa bayan. namin. Opo, kilala po. Hanggang sa nakarating po kami doon sa papuntang Santa Ana, kilala pa din po kayo. Kaya hindi po kami nahirapang hanapin yung bahay niya eh. Kasi si Tatay Dicto yung nadaanan po namin dati na nagwawalis po. Tama, nagwawalis po kayo tayo, no? Punta muna kayo sa bahay. Opo, nagwalis po kayo kanina. Buti po tayo, nagwawalis pa rin po kayo. Wala, ihanap ng katawan ko. Opo. Pagka nagparada ako ng 2 araw, sumasakit ang katawan ko. Kaya hindi ako medyo. Ilang taon na nga po kayo ulit, Tay? Sa Mayo, 89. 89 po, 89 sana sa Mayo. Oh. Ngayon po 80 po kayo. Birthday ko sa Mayo. Po, marami tayong nakapanood po ng video nyo nung nadaanan po namin kayo sa daan po. Dami. Opo, kasi naisip po nila sa edad nyo daw po, medyo delikado na po na nasa init kayo. Hindi, matibay na yung katawan ko sa init. Hindi ko na kukuha niyang init. Binabawalan po siguro kayo ng mga anak nyo po, ano? Binabawal na ako. Opo. Ayaw ko. Bakit po? Inaanap na katawan ko. Kwento sa akin ni Lolo Dicto na kapag siya ay nagpapahinga ay mas lalong nanghihina ang katawan niya. Kaya kahit binabawalan pa siya ng kanyang mga anak, ay nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Dahil nakita po namin, hinanap po talaga namin yung bahay nyo dahil nakita po namin yung bahay nyo. Hindi, dumaan muna kayo sa bahay. Opo, dadaan po kami doon. Pero bago po kami dumaan, may dala po kami munting regalo sa inyo. Oh, Sana magustuhan nyo po. ano? Opo, ito po. Nagdala po kami ng munting grocery po para sa inyo, Tay. Ayan, may dinala po kaming gatas, para po may gatas po kayo. Nagdala po kami ng mga makakain nyo po. Para pag nagkape po kayo ni Para nanay, makita mo, may tinapay po kayong kakainin. Sabi nyo po, Tay, nagwawalis po kayo ng palay para magkaroon ng bigas. Tama po. Oh, Dinalan po namin kayo ng bigas, Tay. Ayaw po. Ayun po, kung napakikita nyo po yan, si Kuya Jigs po. Galing pa po siya ng Batangas, Tay. Gusto daw kayong ma-meet para po makapagpaabot din ng tulong po. Isa po siya sa mga nakasama ko po na bumili po ng mga pasalubong po namin sa inyo. salamat. And may mga iba pong nakapanood sa inyo, Tay. Kaya sila Ate MJ, ayan po sila Ate Imelda, saka yung iba pa po na naging bahagi po nito. Ano po gusto nyo sabihin po sa kanila, Tay? Maraming salamat sa inyo. Masaya po kayo, Tay. Oh, masaya. Masaya si Tatay. Masaya ako dahil binalikan niyo ako. Hinanap po talaga namin yung bahay niyo, Tay. So yan si Tatay po, yung nakita natin sa daan na nagwawalis po ng palay. Para po
makaipon po ng pangbigas nila. So ngayon po dinalan po natin siya ng bigas. And salamat po sa mga anonymous sponsors natin sa walang sawa po na pagsuporta po. And salamat din kay Kuya Jigs, Boss Enan. Ayun, galing pa ng Batangas po. Salamat marami sa iyo. Tay, hatid na po namin kasi inyo. Dito kasi sa lugar po nila tatay, medyo masikip po yung daan. So hindi kami makakadiretso po sa kanila. Kaya naghanap pa po kami ng parking. Kaya ito, nakapagpaalam po kami ng kila nanay. Kayo po na yung may-ari po. Ay, salamat po kila nanay. Ayun, yung nakaupo po na yun. Pinag-park po niya kami dito. And tay, hatid muna po namin kayo sa inyo po. Hinatid na namin si Lolo Dicto at sinamahan hanggang sa kanila para na rin may magdala ng mga pasalubong namin para sa kanya. At isa pa sa dahilan para makita ko rin ang kanilang bahay at makausap ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Salamat na marami po sa inyo. Ay, namin. Hindi naman namin siya mabawalan kasi namang hihinaraw sa pag hindi daw siya kumilos. Kaya pinababayaan na namin. Nakasanayan na po ng katawan ni tatay. Ano po? Kaya nung napanood ko yung vlog nyo, umiiyak kami doon. Hindi matatawaran ang kagalakang nararamdaman natin sa tuwing makakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. At kung ikaw ay nakaabot hanggang dulo ng video na ito, ay comment mo naman para ikaw ay mapasalamatan ko naman. Salamat nga din po pala sa mga nagiging bahagi ng aking mga videos. Kuya Jigs, Ate Imelda, Ate MJ, Ate D, Ninang Tess D. Guzman, at sa lahat po ng naaabot ng ating mga videos. Nawa ay makasama ko po kayo sa panalangin pagpalain tayo ng Panginoon upang maging pagpapala din naman ang buhay natin sa iba. Muli nating ibalik ang tunay na ugaling Pinoy na mapagmahal, mapagmalasakit at tumutulong sa kapwa. Muli ito po si Dodi Cotto TV. Follow, like and share naman po. Mapagpalang araw at mag-ingat po tayong lahat.